ang pagiging responsable ng kabataan. Saan ka nga ba nabibilang, kaibigan? Anong klaseng karera ang kinakailangan mong paglabanan? Kung saan ka ba magiging masaya o kung saan mo mayaahon ng iyong pamilya? Hanggang kailan mo balak tumakbo sa pagpili na nakarapat at tamang kurso para sa iyo? Sa pagpili ng patutunguhan, paniguradong marami ang naguguluhan, tila di alam kung anong pakikinggan, sigaw ng puso o ang nais ng magulang. Ngunit alam mo na sa pagpili ng larangang nais mo, ang siyang makabubuti at makapagpapasaya sa sarili. Magandang kinabukasan sa iyo at sa pamilya mo, naghihintay sa dulo ng bahaghari. Pumaroon ka kung saan hindi lang salapi ang nakasaalang-alang, magkus kung saan ang talento at puso mo'y nabibilang, sa lugar kung saan wala kang pagsisisi at sa puso mo'y walang hadlang, dahil ito ang susi sa pagiging masaya, kontento at produktibong nilalang. Paroon ka kung saan mo mapagyayabong, kaloob na regalo ng may kapal sa'yo, sa landas kung saan masiyaman ang talento mo at maging huwaran sa ibang tao. Mga mithiin mo, abutin ng buong pag-asa, sa sariling kakayahan, maging kumpiyansa. Basta lang wala kang inaapakang iba at ang puso mo'y kontento at masaya. Kaibigan, makinig ka lang at huwag magpamanipula. Mahalaga ang iyong ninanais at hindi ang dinidikta at gustong makita ng kanilang mga mata. Hindi na maibabalik ang panahon o mapababagal ang oras kapag nakapili ka na ng karera. Responsibilidad mong magpasya para sa tatahakang direksyon at karapatan mong isulat ang sarili mong istorya. Piliin ng tama ang kopat na karapat para sa iyo. Maging epektibo para sa bayan. Gamitin, linangin ng mabuti ang mga kakayahang ipinagkatiwala sa iyo. Tumalon, kung humahakbang sila, tumakbo ka. Kung naglalakad sila, huwag kang matakot maging iba. Huwag kang magpa-apekto sa sasabihin ng iba. Bagkus, maging epektibong kabataan para tularan nila. Sa social media nakakamtan ang kalayaan, salitang makapangyarihan. Ngunit dulot rin ba nito ay kasamaan? Paano nga ba hindi maaabuso ng kabataan? Litrato ni Ana, binabastos ng kalalakihan. Biktima ng cyberbully si Juan, ng mga inaakala niyang kaibigan. Sa social media, ano nga bang pag-iingat ang kailangan? Hindi naman masama, ngunit ang labis ang siyang nakakabahala. Respeto ay nawawala, pambabastos ang nananaig at pagwawalang hiya. Tao rin ang kapwang pinagsasalitaan mo. Hindi ka ba natatamaan ng mga salitang iyong sinasamo? Hindi ba't higit kang nakakahiya sa iyong pangapi at pangmamaltrato? Naturingan pa namang tao ang pinakamatalino, ngunit bakit parang hindi yata gumagana ang utak mo? Social media? Ha! Wala na yatang hindi nakakalam yan. Pindot dito, post dyan. Pero ang pagiging responsable ay parang module na nasa harapan mo. Alam mo dapat mong gawin, pero ang pagtakas ang ginagawa mo. Kabataan, tayo na moderno mamamayan. Ano na lang kainit na ng bansa kung ganyang ugali ang papagmamasdan? Huwag lait ng lait at makapagsabi ng pangit. Pantay lamang tayong lahat at ang paggalak ay hindi dapat ipagkait. Hindi tataas ang iyong ranggo sa paramihan na nasira ang tao. Matuto kang gumalang sa social media man o sa personal. Dahil ang respeto ay hindi napupulot. Ang respeto ay inaabot. Bakit nga ba naitanim sa kanilang isipan na porket sila ay mas nakakatanda, sila rin ang mas nakakaunawa at tama? Dahil ba maliliit ang aming mga tinig o sadyang hindi lang kayo marunong makinig? Ika nga nila kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit bakit nyo mas pinapanigan ang hinog na kasinungalingan kaysa sa hilaw na katotohanan? Kailangan din pakinggan ang tinig ng mga kabataan dahil hindi lahat ng aming sinasabi ay purong mga kalokohan. May pulot ding aral na may halong kagitingan. Pakinggan nyo rin kami at huwag kayo magbulag-bulagan. Sabi nyo dapat ang mga kabataan ay magkaroon ng alam sa mga bagay-bagay. Ngunit habang ang isipan namin ay nagkakaroon na ng kulay, ayaw naman kami pakinggan at palagi kayong walang mga malay. Hanggang kailan nyo kami babaliwalain at iisipin kami ay maliit, na kung saan kahit kailan hindi nyo naman kami pinakinggan kahit isang saglit.
Ano nga ba pagbubuntis na maaga? Alam na ba ang mga pananagutan ng isang batang ina? Mga kaibigan na tunay nga ba? Walang maipakain sa iyong anak? Hindi ba't masaklap? Maibabalik pa kaya? May pag-asa pa ba? Abortion na lang ba ang solusyon? O mag-isip muna bago magdesisyon? Sa isang iglap, mga pangarap ay nawala. Mga pangarap na naglaho na parang bulag. Mga sandaling hindi na maibabalik pa. Ano pa ba ang ating magagawa kung nariyan na? Ang sumuko ay ang talo, ang lumaban ay panalo. Naghirap para maabot ang pangarap ko, para sa kinabukasan ng anak ko. Makapagong panahon, lahat na nga ay nagbago. Mula pa lang sa pamamaraan kung paano tayo makipag-usap sa isang tao. Pero huwag mong kalilimutan ang pagiging makatao. Lahat ay nagbago at naglaho, pero wag mong isama ang pagkawala ng respeto. Hindi mo ikinasikatang pangmamalit sa ibang tao. Bagkus ay pinapahiya mo lamang din ang sarili mo. Kabataan, huwag sana mawala ang pag-asa sa atin ni Dr. Rizal. Pag-asa pa rin tayo ng bayan, ngunit din natin ito makakamtam hanggat di nagsisimula sa ating sarili ang pagbabago. Huwag kang maghintay sa wala. Ang mga hakbang na iyong tatahakin ay dapat sa iyo magmumula. Hindi pa huli ang lahat. Kabataan, bumangon tayo. Ipakita nating hindi tayo kung anong tingin sa atin ng ibang tao. May panahon pa. Kumilos na tayo. Sama-sama, tao sa tao.